Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng ating devotional mass sa ngalan ni Maria, ang salamin ng katuwiran. No? Gaano katagal nyo na po ba itong ginagawa? Mga ilang buwan na? 3. Pangatlo ngayon. Okay. Pangatlong buwan. No? Nako, seryoso ba kayo dito? Sa pagpo-promote ng devotion. Dapat naman. No? Kasi malaking tungkulin po ang ipahayag na si Maria ay salamin ng katuwiran. Malaking tungkulin yung pagpapalaganap ng debosyon na ito. Kasi kapag ito'y lumaganap, baka maging National Shrine of Mary Mirror of Justice ito. No? Kasi yun po, kapag ang debosyon ay lumaganap at nakilala, no? May mga pupunta rito para humingi ng pamimintuho kay Maria bilang salamin ng katuwiran. No? Ano po ba ang ibig sabihin ng debosyon? Kailangan po malinaw yan. Sabi ko kanina, no, kailangan seryosohin natin ito. No? Devotional Mass. Ano ba ang ibig sabihin na mayroon kang debosyon? No? Kasi pwede po ang debosyon mo ay sa pamamaraan lamang na panlabas. Halimbawa, sabihin mo, deboto ako ng Nazareno. No, bakit? Kasi pumupunta ako doon pag Enero, pag prosesyon. Yan. Sa ibang mga linggo araw, ay hindi. Doon lang sa prosesyon. No? At deboto ako niyan. Tapos pag tinanong mo, isinasabuhay mo ba ang mga pagpapahalaga ng Jesus Nazareno? No? Pero pag tinignan mo yung buhay, hindi. Puro bisyo. No? Masama ang ugali. Kaaway ng lahat. No? Pwede mong tanungin, akala ko ba deboto ka ng Nazareno? Bakit hindi mabakasan sa iyo ang Nazareno? Yan. Kaya dapat mahalaga sa iyo, bakit ka ba deboto ni Maria bilang salamin ng katuwiran? Ang tunay na devotion daw po, no, true devotion means becoming the hand of the divine. No? Whatever comes your way, you will know how to transform it into something beautiful. Yan daw po ang tunay na debosyon. Ang tunay na debosyon, ikaw ay magiging tila ba kamay ng banal na Diyos. At kung ikaw ay ang kamay ng banal na Diyos, ikaw ay instrumento ng banal na Diyos, ano man daw ang dumating sa buhay mo na pagsubok o problema, ang makikita mo ay yung mabuti at yung maganda. Amen po ba? Kapag hindi ka deboto, no, ang makikita mo bawat may problema, ito na naman, problema na naman. Nakalimutan na naman ako ni Lord. Pinabayaan na ako ng Diyos. Puro problema na lang ang dumarating sa aking buhay. Kapag puro ganyan ang paningin mo sa iyong buhay, baka daw hindi ka tunay na deboto. Kasi kung tunay kang deboto, anuman ang nangyayari sa buhay mo, ang makikita mo yung mabuti at yung maganda. You will transform everything into something beautiful. Palaging may pag-asa. Malalampasan din ito, makakayanan din ito. Kaya ang tunay na deboto, tandaan ninyo, nalalampasan ang mga problema sa buhay. Amen? Oh. Hindi lamang yon. Kapag ikaw ay may devotion, no? Devotion is when you hold the well-being of other people above your own. Yan. Ang deboto pala, hindi ka lamang sumasama sa prosesyon, nakakakumpleto ng novena, dumadalo sa devotional mass. No? Hindi lamang pala doon masusukat ang debosyon mo. Ang debosyon mo, when you hold the well-being of others above your own. Ibig sabihin, nakikita mo kung ano ang pangangailangan ng iba. Nakikita mo din ang problema ng iba. Naghahangad ka rin na makatulong sa iba. Yun ang tunay na deboto. At kung ikaw ay deboto ni Maria sa lamin ng katuwiran, ano ba ang kahulugan itong debosyon na ito?
Siguro po tingnan natin unang-una, ano ba yung ibig sabihin ng kanyang title o nung kanyang taguri na Maria, salamin ng katuwiran. No? Meron hong dalawang klase ng salamin. Di ho ba? Yung isang klase ng salamin ay transparent. Makikita mo yung nasa kabila, katulad ng salamin sa mata. Di ho ba? Ito'y salamin. No? At kapag nasa mata ko ito, nakikita ko kung ano yung nasa kabila at nakikita ko ng mas malinaw. Hindi ho ba? Nakikita ko ng mas malinaw yung nasa labas. Para bang si Maria daw bilang salamin ng katuwiran, dapat nakikita mo kung ano yung dapat na matuwid sa iyong paligid. Pag may nakikita kang hindi makatuwiran, dapat malinaw sa mata mo yan. Hindi yan matuwid. Hindi yan righteous. Hindi yan just. Pag may nakita kang injustice, pag may nakita kang kawalan ng katarungan at katuwiran, dapat malinaw ang mata mo dyan. Yan. Deboto po ba kayo ni Mary Mirror of Justice? Ha? Ayan, humihina na ang sagot ninyo. Dapat kasi kung deboto ka, pagtingin mo pa lamang sa paligid mo, may mali. Alam mo dapat yan. Okay? Ang problema, baka sumasalamin sa iyo yung mali. Ikaw ang nakikita ng mga tao, yang taong yan hindi matuwid. Yang taong yan hindi makatarungan. Huwag sana ganun. Ang tunay na deboto, you have an eye for what is just and for what is right. Amen? Oh. Linawan ang mata. Kung kulang sa linaw ang mata, magsalamin. At anong salamin ang gagamitin? Si Maria. Magpatulong ka kay Maria para makita mo ng malinaw ang mabuti at tuwid sa iyong paligid. Pero may pangalawang klase ng salamin. Okay? Yung salamin na pag tumingin ka, sino makikita mo? Ang sarili. Di ho ba? May salamin na one way. No? Kapag tumingin ka, ang makikita mo, ang bubulaga sa iyo, yung larawan mo, yung image mo. Okay? Ang sabi, si Maria ay salamin ng katuwiran. No? Pag tumingin ka sa kanya, na parang salamin, no, mirror, no, ang makikita mo ay hindi siya, ang makikita mo ay hindi ang iyong sarili. Ang isinasalamin niya sa atin, si Jesus. Bakit? Kasi Maria, salamin ng katuwiran. Mary, mirror of justice. Pag sinabi po natin yung justice o katuwiran, ang tinutukoy niyan, no, ay hindi lang isang value. Righteousness, justice, pagiging matuwid. Hindi. Ang sinasalamin niya, ang tinuturing ng justice is the just one. At sino sabi ni Propeta Isaiah, who is the just one? Ang Diyos. Kaya nga, pag sinabi mong salamin ng katuwiran, ang sinasalamin ni Maria sa atin, si Jesus. Sa tuwing titingin tayo kay Maria, hindi ang sarili niya ang gusto niyang makita natin. Hindi niya gusto na siya ang pupurihin natin, na, wow, si Maria, immaculate. Si Maria may immaculate heart. Si Maria napakabuti. Palagay ko po, hindi matutuwa si Maria kung sasabihin natin na may debosyon tayo sa Kanya at siya lang ang nakikita mo. Tignan mo, sino ang isinasalamin niya sa iyo? Si Jesus, the just one, the righteous one. Ang pinapakilala sa atin ni Maria, ang kanyang anak na matuwid at makatarungan. Yan. Sana po sa debosyon na ito, talagang makita natin si Jesus na itinuturo sa atin ni Maria. Tinuturo niya ang kanyang anak. Para pag sinabi niya siguro, malabo ba yung paningin mo? Hindi mo ba nakikita yung kawalan ng katarungan sa paligid mo? Hindi mo ba nakita yung pagkakulangan sa pagiging matuwid? Maging ng iyong sarili? Pues, tumingin ka sa aking anak na si Jesus at makikita mo kung saan ka nagkukulang sa pagiging matuwid at sa pagiging makatarungan.
At ito ang debosyon na nais ni Jesus na ipalaganap natin. Ito yung debosyon na nais niyang ituro natin sa ating kapwa. Kapag nag-anyaya ka sa iyong mga kaibigan, pag nag-anyaya ka sa iyong mga kakilala, pumunta naman kayo sa aming parokya. Mary, Mirror of Justice. Ang gusto mo talagang ipakita ay na yung mga deboto dito ay talagang alam kung ano ang matuwid, alam kung ano ang makatarungan. Ayan. Kaya ang tanong, babalik ulit sa atin, alam ba natin? Alam ba ng mga taga-Kumembo? Ayan. Kasi kung hindi natin alam, baka hindi natin maipalaganap ang debosyon na ito. Amen po ba? No? Alam nyo, nung ako po ay nandito pa, nung sinusubukan namin talaga na ipalaganap yung debosyon o nagawa ng novena, may mga maliliit na image na alam ko meron na ulit kayo ngayon ng Mary, Mirror of Justice. No? That was between 2000 to 2010. Hindi pa masyado diyan mabilis yung mga internet at mga smartphone, no? Pero may dumating dito isang grupo ng mga estudyante, no? At sabi ko, bakit kayo dito nagsimba? No? Nalaman ko, sila ay mga law students na nagpe-prepare for the bar exam. No? Tapos sabi nila, hindi po namin alam kung saan kami pupunta na may kinalaman sa aming mga abogado. No? Yung patron o yung debosyon. At nakita po namin sa internet, itong Mary, Mirror of Justice. Siyempre, abogado, nakita nila yung salitang justice. Yun ang naisip agad nila. Doon tayo magpunta. Doon tayo magsimba. Doon natin hilingin sa Panginoon na tayo ay maging mga abogado. Mga abogado na dapat sana ang nakikita yung makatarungan at matuwid. Kaya binless ko po sila. Sabi ko, sana makapasa kayo. At kapag nakapasa kayo, tandaan ninyo, si Jesus ang katarungan. Si Jesus ang katuwiran. Kaya nga, kung kayo'y magiging abogado, sana alam ninyo na ito'y ginagawa nyo para kay Jesus. Amen? Sana po, tayo, nakaka-3 buwan na tayo ng debosyon. Pagbalik ko dito, sana national shrine na kayo. Ayan. Kaya international shrine. Talunin natin lahat-lahat. Ibig sabihin lamang, may mga nadadala na tayong mga kakilala natin. Pero bago natin sila dalhin dito, magsimula sa atin. Amen? Magsimula sa inyo na makita na kayo ay tao na matuwid at tao na makatarungan. Kapag nakilala kayo dito sa ganyan, mas marami ang mga pilgrims, mga deboto na pupunta sa inyong simbahan. Amen.